So, good afternoon mga kabady. Another day, another blessing, and another vlog. So, ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog kasi maraming kaganapan. As in, sobrang dami. Tapos, yun nga, iba kasi yung pakiramdam ko, nagkakasakit ako. Kaya, yun, wala talaga. Bahay lang. So, ngayon, kaganina umaga, kung makikita nyo dun sa past na clips is, nagpunta tayo mga kabady sa palengke. So, namalengke ako, meron akong goal na yung hawak kong pera is 500 pesos. Tapos, kailangan may pang-ulam na kami, may pang-merienda, may pang-midnight snack. Tapos, may pang-umagahan tomorrow. So, bumili ako ng 10 itlog. Kasi wala akong stock. Wala 10 itlog, 1 kilong tilapia na 135 pesos. Bumili rin ako ng gata na 35 pesos. Plus, meron naman dyan sa sili, sibuyas, bawang, meron dyan. So, okay lang. Hindi na siya kasama sa gastos. Plus, bumili lang ako ng luya kasi hindi ko nakita na may luya pala kaming nag-iisang stock. So, okay lang na may spare pa. May sobra. And then, ano pa bang binili ko? Nakabili rin ako ng 2 buko worth 90 pesos para may juice kami mamaya. Tapos, binilang ko ng food si Marcus. And then, bumili ako nung sahog ko sa toge. Kasi gagawa tayo ng toge. Parang side dish lang siya. Then, nakabili pa ako ng kimchi na worth 135 pesos. Basta yun, lahat mga kabady, nabili ko siya. Tapos nakapagbuko juice pa ako ng 10 piso. So, sa 500 pesos, alam ko, akala ko hindi magkakasya. Kasi feeling ko ang dami kong gustong bilhin. Tapos napagkasya ko siya. Tapos nakabili pa ako repolyo, tokwa. So, ang galing. Na-budget ko siya. Sobra pa sa 1 kilo yung yung tilapia ko. Bali, 1 malaki tapos 3 saktong laki yung nakuha ko. So, piprituhin natin siya mga kabady. Gagawa ako ngayon ng ano bang gagawin ko? Magluluto ako ngayon ng ginataang tilapia. So, ang gagawin ko kasi mga kabady, ipa-fried ko na siya kasi para hindi siya malusak doon sa gata kapag pinakuluan ko. So, gusto rin naman kasi ni Marcos ng fried. So, lahat yun ipa-fried ko na. Yun mga kabady, nakaka-excite kasi grabe yung cravings ko nung mga nakaraang araw. Nagtutupi ako kanina, kagabi, madaling araw kanina, nakapagtupi na ako. Tulog sila, gising pa ako kasi ito na naman yung insomnia ko nga. Nandun, nagtitrigger na naman. So, nagtupi na lang ako, naglinis ako ng kwarto. Tapos kanina umaga, nagising ako, nilinis ko yung CR, yung walk-in closet at saka yung kwarto namin. Then, nakaschedule na yung sa labas at saka makabilang kwarto. So, yung mga kabady, ang daming kaganapan. Ang dami ko ring delay na trabaho. Kasi nga, ewan ko din. Yung pakiramdam ko, yung sakit ko is grabe. Kasi talaga naisip ko lang siya, ano kayong lulutuin ko ngayong araw. Tapos nagpasama ako kay Dada. Siyempre, to the rescue lagi si Dada. Sabi ko da, mag-ano tayo? Magpalengke. Kasi bibili ako ng ganito. Ito gusto ko. Sabi niya, sige. Nauna sila Marcos sa sasakyan. Tapos, ano pa bang ganap ko? Luluwas kami kasi may Christmas party yung mga bata. Tapos, by next week, kasi kasuhin ko yung mga kaganapan, may mga bisita, tapos ayun nga, minessage ko rin si paring Miguel, nag-suggest din ako sa kanila dun sa caroling nila, para mas bongga, para mas ma-appreciate yung mga kabady. Nag-suggest na ako sa kanila. Kasi meron din naman mga kabading hindi natatawagan sila pa. So, tatawagan talaga nila. Tsaka natatakot kasi kami magtawag. Kasi, mamaya, mali kami ng oras, tapos tulog kayo, diba? Tuloy yung project natin sa ITA. So, wala pa kaming petsa kung kailan. So, asikasuhin pa namin. May GC na kami ni attorney. Si attorney Pengku kasi is childhood friend ni Tito Raddy. So, contact namin siya. Na-meet namin siya through Tito Raddy din. Nung mga panahong talagang lost kami. Pero dahil nga sa guidance ng legal team, pati nila attorney Lim, so kalma na ang person. So hindi kami parang in-explain nila sa amin yung process, kung ano mga ganap, which is ngayon, yung God is good nga naman mga kabady kasi okay naman yung mga nangyayari. So, ayun. Marami din. At saka i-share ko lang sa inyo, may kabady na nagbigay ng pang Christmas sa tropang
Kabady, sa Team Kabady, Team Bukid, at saka sa Team Bakod. So, isasabay na lang namin siya mga kabady sa Christmas party. Christmas party namin is hindi pa sure kung kailan. Kung Christmas party ba kami o mag year-end party. Kasi, niisip namin, magagahol sa oras, tapos, ang dami pang trabaho. So, hindi ko talaga alam kung paano ang gagawin. Hindi naman ako pwedeng mag-decide lang. Share ko sa inyo. Hindi ko pa kasi naaayos. Yung bigas na ibibigay natin sa ita, yung mga damit, plus yung groceries. So, meron pang natirang pera sa akin na pagkakatanda ko po hindi pa to yung sure kasi hindi ko pa ulit na-update yung listahan. Nasa 15,000. 13 to 15,000 pesos yung natira from last grocery. Happy! Anong happy birthday? So, ayun mga kabady. Yun happy birthday ba? Happy birthday. Happy birthday! So, ayun mga kabady. Yun yung update ko. Para lang alam nyo. Tapos, nagpagawa yung TKKW 2.0 nung eco bag. Customized eco bag and logo ng project na ito. So, thank you kasi may lagayan talaga. As in, may lagayan. Yung mga damit, yung mga goods, kompleto. So, nakakatuwa lang kasi organized talaga. So, thank you TKKW 2.0. And then, belated happy birthday sa lahat ng mga kabady natin. Mga November celebrants, hindi kami nakapag-ayos ni Maki, hindi kami nakapag-prepare ng cake. Sobrang busy. Tapos, yun nga, end of the year, pumunta kaming Hong Kong. Tapos, pagbalik namin, sakitin na lahat. So, hindi talaga ako nakaano mga kabady. Pasensya na po kay Tita Ruby Makatuno. Belated happy birthday kay Tita Alma. Belated happy birthday kay Tito Radi. Belated happy birthday kay Nanay Bing. Belated happy birthday kay Ate Kenneth Hill ngayong December. Happy birthday po. December 8. Same sila ni Ate Donna ng birthday. Ate Donna, happy birthday. Sino pa ba? Mga nakalimutan ko kay Ate Margie. Nakita niyo naman po yung ganap namin. Nakasama si Tita Tia at si Ate Margie. Thank you, Ate Margie. Nagtutupi ako ngayon kasi tuyo na yung mga damit namin. Kasi nawawala yung partner ng mga ternos ko. Kasi kapag nagtutupi ako mga kabady, sineseparate ko. Pinagsasama ko yung ito. Pinagsasama ko yung magkakaparehas. Kunyari, terno. Magkatabi na talaga sila. Shorts. Kailangan magkasama na sila. Ganun din kapag nagta-travel kami. Parang nakarolyo na yung isang lakaran na damit. Para alam ko na, ito na yung outfit ko gantong araw. Ayun po. Yun po yung mga update. Ililista ko mga kabady yung November celebrant. So, pasensya na kay Ate May R. Belated happy birthday. Alam ko talaga daming nagtampo. May mga shoutout si Maki na hindi na siya shoutout, hindi na naasikaso. Kasi sobra talaga yung pagod. Sana po maintindihan nyo. And excited na sila kasi nakaampalaya na. Sobrang bagsik ng ampalaya. Kasi grabe. Grabe yung... Hindi kami nagre-reklamo. Sinishare lang namin mga kabady na ganun talaga. Hindi biro kapag nagtatanim ka. Kailangan mo rin kasi ibigay yung gusto ng halaman. Kasi kapag di mo binigay, di ka niya bibigyan ng magandang kita. So, ayun, magluluto tayo ngayon ng ginataang tilapia. Diba? So, ayun. Belated happy birthday din po pala sa nanay ni Ate Chilax. Natutuwa ako. Nagbe-birthday, happy birthday ako bigla. Kasi naman to si Marcos. Nagpatugtog ng happy birthday. Nag-i-Spotify siya mga kabady. Hindi na kami pag-YouTube si Marcos sa happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Kay Tita Ruby Estampa, happy birthday. Tapos kapag ako kasi yung nag-aayos ng mga gamit namin, maarte. Maarte. Kaya, kapag nag-general cleaning, literal na general cleaning talaga. As in talagang matagal. Hindi ako pwedeng mag-general cleaning ng isang araw lang. Kasi, yun nga. Ang daming lilinisin. So, thank you rin kay Tita LJ. Tita LJ, thank you. Alam niyo yun, para siyang para siyang nanay. Kaya pagalitan niya ako kapag mali nga naman yung
pagkakaano ko, pinapaliwanag niya sa akin yung mga ganap-ganap. Alam nyo yun, iba pa rin yung feeling na may mahihingahan ka mga kabady. May masasabihan ka. Yung chill kang may masasabihan ka na alam mong hindi ipagkakalat, hindi sasabihin sa ibang tao kapag nakatalikod ka. So, alam nyo yun. Minsan kasi mahirap magtiwala mga kabady. Minsan kasi mga kabady, mahirap talaga magtiwala. Eh, yung kahinaan namin ni Maki, minado naman kami. Bilis namin maniwala. Bilis talaga. Pero si Maki, ano na ngayon eh. Observant talaga si Maki. Pero kasi mabait. Mabait si Maki. So, ako naman, mabilis naman ako maniwala sa words. Sabihin nyo lang, mahal nyo ako. Hi, mahal niya ako. Ganun. Yun yung dapat naming baguhin. At least kahit pa paano, nababago na namin. Yan! Okay, so. O, tingnan nyo. You say hi to them. Wait lang. You say hi. Yes. Yes. Wait lang. Tatanggalin ko yung phone ko. Sasalita ako. Monster. That's not monster. Marcus. Akin. Monster. That's not monster. Oh. So, ayan mga kabady, dito tayo sa kitchen. So, ito. Gawa mo na ako buko juice para yung ref ko na siya. Tapos, lagyan ko lang ng evap and then sugar. Tapos, gagawa rin tayo ng tadam! Favorite. Okay. Butter. Tapos, ito. Bawang, sibuyas, bell pepper. Kung ano yung nakita ko sa ref. Tsaka ito. Wala kasi yung onion leeks. Gusto ko kasi meron nun. Pero okay na yan. Tsaka cabbage. Tapos toko. Tapos right after nyan mga kabady. Tsadan! Ito yung buto ng palaya. So, ito. Ay! Nabasa. So, ayan. Pecha yung lalagay natin sa ginataan. Ayan. May gata ako mga kabady. Tilapia. Ay! Hindi pa siya na piprito. So, ayan. Pinaprepare ko na yung mga gamit para okay na siya. Tinakpan ko kasi may langaw. So, gawin na natin yung juice. Aray. Last, lagyan natin ng sugar. Ito yung gamit namin, sugar na binigay ni Mother Early. Yung organic. Tapos mataas rin ako mag-sugar. Ay! Natapon tayo. Mataas ako mag-sugar. Tapos, syempre, tikman natin. Ito ko nalalagay sa maliit na mangkok. Yung mga kabady, bumili ako nito sa Shopee. Kasi, strainer siya nung mantika. So, kapag hindi pa siya ganun kaluma, inuulit namin siyang gamitin. Kasi sayang naman kung tatapon. Tapos, kapag may baboy, yun yung ginagawa namin mantika. Kasi sayang din. Pero ang ginagawa ko mga kabady, yung gamit naming mantika is canola oil. Kasi hindi siya yung mantikang natutulog. Ibig sabihin kapag nalamigan ng buko. So, mas healthy siya mga kabady. So, kapag si Maki nilulutuan. Siyempre iba naman kapag nasa farm sila. Yung gamit nila is kabady yung bumibili. Pero dito sa bahay, dapat lagi ang gamit namin is canola. Or ano lang, healthy lang. Kasi kahit pa paano, iba pa rin nag-take tayo, kumakain tayo. So, kahit pa paano dito sa bahay, make sure namin na healthy yung kinakain. Pinagamit na. Kahit sa oil man lang mga kapatid. Ayun. Kapagalitan ako ni Maki kapag ganun ginagawa ko. Kapag i-check ko ng mainit na yung kaldero or kawaga. Yan na si Bata. Ganun sa akin.
Kaya ako dinamihan ng mantika mga kabady kasi mas okay. Magagano. Mga kabady. Yung fish, iniwan-iwa ko siya. Diba? Kasi para mas maluto sa loob. Ito naman mga kabady, yung sugar nila sa farm. So, ilalagay natin siya dito. Ito, galing to sa Taguig. May grocery na binigay sa amin. Ito yung sugar na binigay sa atin ni Mother Early. Kailangan natin siyang tanggalin dito. Kasi kapag magtatanggal kami, tapos ititape lang na, parang isisil lang namin ng ipit, baka pasukin ng mga langgam. So, ilalagay ko na lang siya dito. Kailangan ko pa humanap na iba pang lagayan. Tabi ka dyan! Mommy is cooking. Gagawin natin, hayaan muna natin, lutuin natin ito ng 5 minutes. Lutuin natin yung gata ng 5 minutes. So, tutulo siya ulit. Saka natin ilalagay yung sili. So, ang siling gamit natin is yung siling green at saka siling pula. Unahin muna natin ilagay pagkakulo nito or after 5 minutes, mag-oras tayo. Ilalagay natin yung siling pula. So, yun mga kabady, after 5 minutes, ayan na yung gata natin. For sure, luto na yan. So, ilalagay natin ang siling pula. So, dalawa lang nilagay ko mga kabady. Kasi baka maanghang. Kawawa naman ang ating chikiting kapag kumain siya. So, lalagay natin yung tatlong isda na penrito natin. So, ayan. Lagay natin. After na to, babad natin. Mga kabady, meron kaming tirang kanin. So, ang gagawin ko, i-ref ko siya bukas ng umaga magsisangag. Sangag. Diba? Kasi advance ako ngayon, hindi ko alam bakit. Advance ang aking pagkain. Naiisip ko na yung gusto ko kanin yung pinabasa. I-ref lang. So, yung mga kabady, totoo ako, may gata. May ginataan na talaga siya. So, hindi ko na siya binaliktad kasi, ayan, nanuot naman ang gata sa isda. So, 2 steps away na lang tayo. So, lalagay lang natin itong green na sili. Tapos, lalagay na rin natin yung gulay. Bali, ang lalagay natin is yung pechay. Pechay na pili ko.
Pwede kasi siya spinach, kaso wala akong nakita. Pwede rin malunggay, itlog, ay, malunggay at saka dahon ng sili. So, ayan. Dinamihan ko. Takpan natin siya ulit. Tapos, after maluto, ano na, done na. Mga kabady, nilagyan ko rin niya ng patis. 2 tablespoon at saka isang pinch ng black pepper na ground. So, ayun, hindi ko na nakita kanina kasi nagpugas din ako ng pinggan after dali-dali. So, takpan lang natin. Tapos, kapag okay na yung gulay, done na. Ilagay lang natin siya sa lagayan. Isa-serve ko na siya. Nalagay ko na siya dun sa lamesa naman. Diba amazing? Nakapagluto ako. Tokwa. Ginayap ko. Sana hindi siya masira. Bawang sibuyas. So, ito mga kabady yung toge. So, hindi ko na na-record kasi nag-init yung phone ko. So, ayan. Let's eat. Kain tayo.